hirap mo ipagtanggol. Isko. If I will remember my life, since 2007, inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian, magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Buong Pilipinas. Naalala ko pa noon, 2013, bumaha sa Pasay. Kaming dalawa ng tiyaheng ko, at saka yung mga anak niya, si Fortuna, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng monsoon ng Pasay. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. Grabe. Di ba? Parang ang hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako. Bro, mo yun? Diyos ko. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Oo. Pagalang-galang na Pangulo, yung pumasok sa KOJC, actually, hindi ho usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Yes. Hindi ho yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Abay, nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear ho eh. Kulang na lang may dalang basuka. Kulang na lang may dalang basuka. Yung sinabi niyong walang dalang tirgas. Aba, ay ano ho yung usok na napakakapal at talagang sumisirit. Yun ba ho ay ulap o pags? Sabi ni Tess FLM, wag mo na angkinin yung apelyido na yan kasi dahil di ka tayo lang yan. Oo, parang nahihirapan akong ipagtanggol ka eh. Diyos ko, buong buhay ko, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian, bit-bit yung pangalang Marcos. Alam niyo yun? Pumunta ako ng Maguindanao. Inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Agwak mismo, sa Sultan Kudarat, sa Sultan Mastura, sa Cotabato City. Pero mo yun? Unfortunately, natalo tayo no, as Vice President yung tinatakbuhan mo. Nagpunta ako ng Lambayong, nagpunta ako ng Tacorong, nagpunta ako ng Lake Cebu, South Cotabato. Diyos ko, alam mo yun? Halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Para ano? Para mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Kinausap ko yung mga MILF. Nakausap ko si Commander Gordon. Kasama ko yung mga doktor ko. Bit-bit ang pangalang Marcos. Pumunta ako ng Palawan, yung halos buong Palawan, Puerto Princesa to Rizal, Palawan. Nag-humanitarian din ako ron, bit-bit ang pangalang Marcos. To let the people know that this humanitarian act is done by us. Nagpunta ako ng Catanduanes noong 2016. Buong probinsya ng Catanduanes. Alam ni Governor Buboy Cuwa yan, yung 11 bayan sa Catanduanes. Binigyan ko lahat ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Gamit ang pangalang Marcos. Diba? Ultimo Ilocos Norte, mismong sa Bintar.
Kasama ko dyan sila Odette Visitacion at Janice Pascua. Ultimo sa Cordillera. Di ba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libre salamin at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry law. Buong Cagayan, Isabela. You see? Kasama ko yung mga doktor ko. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos noon. Sa lahat ng dapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit niyan. Nung COVID, isinugal ko yung buhay ko. Di ba? Ultimo Pasay, nung tinamaan ng monsoon yung Pasay, nung 2013, kasama ko si Auntie Baby. Namigay kami ng bigas, naka-record sa lahat ng dyaryo yan, sa Manila Bulletin, sa Philippine Star, sa Tribune, lahat. Ando pa si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Malakas pa nun yung tsahe natin, si Fortuna. Tapos, ngayon parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. Di ba? Umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to run this election. No? Hindi na ako tatakbo. Parang nanghihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. So yun yung reason bakit sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, hindi na lang ako tatakbo. For you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana piliin nyo yung alam nyong matinong leader. Mr. President, the people is waiting for you. Ayun lang parang yung sa akin, parang nahihirapan lang akong magtanggol ngayon. Hindi po ba? Ay, biruin nyo yan, from 2007, buong Pilipinas, nilibot ko. Inuna ko yung Cavite, Laguna, yan ang inuna namin eh. Calabarzon muna eh, nag-humanitarian. Pagtungtong ng 2009, umakit ako ng Cordillera. Puta, nagkakaso-kaso ko ron. Kinasuhan ako ng mga optometrist doon. Ng Integrated Association of Philippine Optometry, IPAO. Bakit? Dahil sa pagbibigay ko ng libreng salamin sa mga tao. And then, nung sa Maynila na kami naman, nagkaroon ng typhoon, malakas na monsoon sa Pasay. Bumaha yung Pasay. Tinawagan ako ng tiyahin ko ni Fortuna. Sabi niya, mamigay tayo ng bigas dyan. Ayan, nalagay ho sa lahat ng dyaryo yan. Nalagay lahat sa lahat ng dyaryo yan noong September 2013. September 30, 2013. Kasama ko, makikita niyo yung aming tiyahin doon. Namimigay kami ng bigas. Now, nag-start na, tuloy-tuloy ang humanitarian ko niya. Nakarating ako ng Kabikulan, dyan sa Catanduanes,
buong Catanduanes yan, ha? Humanitarian ka, nagbigyan ng libreng salamin, libreng check-up, wheelchair, sa Kapangang Benguet, sa Cagayan, sa Isabela, Cagayan uli, Isabela, then Palawan, and then Mindanao. Halos buong Mindanao. Eh yung salamin na dala namin doon, kulang-kulang 1 milyon, mahigit 1 milyon piraso, hindi kulang-kulang. Kompleto ng dokumento yan.